Yusek, good morning po ulit. Yusek, kakamusta lang po yung turnout nung launching ng pagsisimula ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ano pong feedback pati doon sa quality ng rice na ipinamahagi kahapon? Nakita po natin, lalong-lalo po sa mainstream media, na napakarami pong nag-avail, marami pong pumila, marami pong nakinabang sa mga kababayan natin sa Cebu at nakabili po ng bigas na 20 pesos po kada kilo. At ito po ay sinundan po ng yung sa mga reporters po, sinundan po mismo yung nakabili at sila po ang nagpatunay na maganda po ang bigas, na isain po nila at tuwan-tuwa po ng mga kababayan natin sa Cebu. Sana po nga ay magtuloy-tuloy po ang proyektong ito para sa mas nakakarami pang Pilipino. Bali patunay na dito, Yusek, doon sa parang kontra na din doon sa mga naunang pananabotahe sa programa natin, ano? Opo. Kung ito naman po ay hindi manggagaling din naman sa mainstream media at mga responsible social media content creators, huwag niyo na pong paniwalaan yung mga fake news peddlers. Paniwalaan po natin kung ano po yung nakikita natin sa mga news na may kredibilidad. Yusek, we have a follow-up question from Maris Umali, GMA7. Hi ma'am, magandang umaga po. Ma'am, how long can the government sustain the subsidy or program of a 20 peso price for the rice, and will there be a wider rollout? According to the reports given to the President, the program can be sustained up to December of this year, and maybe by the following year, 2026, it would be considered or will be included in the budget. Ma'am, may tatanong lang po ako kasi meron po kami reporter, I just forgot where he was last night, pero meron daw area na hindi natuloy yung 20 pesos. Meron po bang nakarating na ganito sa inyong na information? Sa Cebu? Sa Kadiwa po, ma'am. Ng Cebu? Opo. Parang hindi ko alam kung saan exactly, pero meron pong nakarating na hindi raw po natuloy dun sa particular area na yun. Meron po bang ganitong nakarating sa inyo? And kung ano yung dahilan, bakit hindi natuloy dun sa area? Sa ngayon po ay wala pa po tayo nadinig na ganun pong balita, pero i-follow up po namin at aalamin namin kung totoo may nangyaring ganun po at kung ano yung maaaring naging dahilan, kung meron man po. Another follow-up question po from Maricel Halili. Yusek, magandang umaga po. May update na po ba tayo tungkol dun sa ni-request na exemption for the 20 pesos per kilo ng bigas? Pinayagan din ba sila na maibenta outside Cebu but within Visayas? Sa ngayon po, itong oras na to, itong minuto na to, ay wala pa pong napaparating sa akin kung napayagan po ng COMELEC yung exemption. Pero makatapos po ng press briefing, kakausapin po natin si DA Secretary Kiko kung ano man po ang pinaka-latest dito. Follow-up. Sorry. Maris Umali. Ang sabi po, ma'am, sorry, hindi po pala sa Cebu. Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa San Andres, Malate. Halos likod lang ng church. Dahil po ba hindi kasama siya supposedly dun sa 20? Sa Cebu po. Supposed to be kasi ang launching po sa Visayas Avenue ay ngayon. So, since kung hindi pa po ito pinayagan ng COMELEC, hindi po siya magro-roll out doon. Kasi po supposed to be ang launching for that Visayas Avenue sa Bureau of Animal Industry. Tama po ba? Bureau of Plant Industry po. Kasi supposed to be ang launching is Bureau of Animal Industry. Yung launching ng NFA. Okay. Pero hindi pa po kami nabibigyan ng update patungkol po doon. Kasi ang rollout po talaga is sa Cebu, Kadiwa Store sa Cebu. So that's the only reason? Yes. Hindi dahil kulang ng supply? Ay, hindi po. Problema. Marami po tayong supply sa ngayon. Okay. And yung sinasabi niyo po na it will be sustained until December, yung wider rollout po ba to different sectors, posible po ba yun? Or it will just be for the indigent only in the meantime? Yes, for the meantime, only for those vulnerable sectors po. Another follow-up question from Eden Santos, 25. Good morning po, Yusek. Clarification lang po kasi sabi niyo last time, lahat po pwedeng bumili nitong 20 pesos na bigas. Pero ang sabi po ng DA, mga piling sektor lamang po ng ating lipunan yung makakabili nitong murang bigas. Alin po ba talaga yung totoo dun? Yun po ang unang plano. Pero dahil po napag-aralan po, naunahin muna po yung nasa vulnerable sectors, uunahin po muna natin sila. Yan din po ang pahayag ni DA Secretary Kiko Laurel. Binalak po na lahat po para sa Kadiwa stores, but pinag-aralan po para hindi din po magkagulo at mauna po yung mas nangangailangan po. Uunahin po muna yung mga nasa vulnerable sectors.
Okay, kasi po nauna nang sinabi ni DI Secretary nung nagsaing po sila ng bigas na pili lamang. Then the next day kayo po yung nagsabi na lahat pwedeng bumili. Medyo nagkaroon lang po ng konting pagkalito doon. So ngayon po, Hindi po ganun ang ating nasabi. Ang sabi po natin, pipilitin po na lahat. Yan din po ang nasabi po ni NFA Administrator. Nung ating pong niliwanag din, kay Secretary Kiko, sinabi po niya na yun din po talaga ang binalak, pero uunahin po muna yung vulnerable sectors. thank you po. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Hi, Yusek. Morning po. Ma'am, first po on VP Sara Duterte's comment regarding the Prime Water probe. Sabi niya po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Unang-una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion nakuha findings patungkol po sa DepEd unsettled financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng Prime Waters, tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng Prime Water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang Prime Waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ang nais lang po na sana natin kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang Prime Waters, ang Prime Water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Yusek, we have a follow-up question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Mamingi lang po ng details dun sa investigation. Which agency will investigate Prime Water at kailan po ito magsisimula? Nag-start na po. Ngayong araw na to. Ang luwa. We have another follow-up question from Maris Umali, GMA7. Ma'am, sabi niyo po kanina, marami ang umiiyak tungkol dun sa mga complaints nga po na to. So, pwede niyo po bang mabanggit sa amin what specific complaints trigger the DTI's, this investigation particularly and how widespread? At kung sakasakali, ma'am, na the findings confirm the lapses, ano pong sanctions ang pwedeng kaharapin ng Prime Water or other providers, if ever? Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, meron 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Kung ano man po ang maaari mangyari dito, saka muna lang namin kayo bibigyan ng update. Kung ano pong sanction? Bibigyan po natin muna kayo ng update. Titignan po muna natin kung ano po ang nasa loob nito at kung ano man po ang natatago or kailangan maimbestigang mabuti, ipagbibigay alam po namin sa inyo kapag nagkaroon na po kami ng mga detalye.